Gusto mo bang sumunod kay Jesus? Mabiyayang unang araw ng Oktubre ngayong Miyerkules, kapanalig. Kapistahan po ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus o Saint Therese of Lisieux, dalaga at pantas ng simbahan. Pagbati sa mga kapatid nating Carmelites at sa napakaraming deboto ni Saint Therese. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may nagsabi kay Jesus, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta." May lungga ang mga pusang gubat at may mga pugad naman ang mga ibon. Ang anak ng tao na may wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." "Pauwiin mo ako para mailibing ko muna ang aking ama." Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Humayo ka naman at ipangaral ang kaharian ng Diyos. "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero pauwiin mo muna ako para makapagpaalam sa aking mga kasambahay." Hindi bagay sa kaharian ng Diyos ang umahawak ng araro at pagkatapos ay lumilingon sa likuran. Sa mabuting balita ngayon, may mga gustong sumunod kay Jesus bilang disipulo niya. Kaya't sinabi niya na hindi ito magiging madali. Tinuturuan tayo ni Santa Teresita na magkaroon ng lakas ng loob kay Kristo. Ito ang katapangan ng isang bata na natututong lumakad sa mga daan ng bagong Kristiyano at mamuhay sa biyaya. Sabi niya, hindi raw natin dapat lingunin ang ating pagiging makasalanan ng may pagkabalisa, kundi tumingala sa banal na mukha ng ating tagapagligtas na naririto upang tulungan tayo. Kailangan lang nating patuloy na tumingin sa Kanya at patuloy na magsikap, patuloy na mahalin Siya at mamuhay bilang anak ng Diyos. Kadalasan humihinto tayo sa pagsusumikap dahil nasusugatan ang ating pride. Ayaw nating maalala ang ating mga kabiguan at kahinaan. Kaya kailangan natin ng pagpapakumbaba ng isang bata at pagtitiwala sa maawaing pag-ibig ng Diyos. Ipinaliwanag ito ni Santa Teresita. Isipin ninyo ang isang maliit na bata na nakakatayo na pero hindi pa marunong lumakad. Sa pagnanais niyang maabot ang itaas ng hagdanan upang mahanap ang kanyang ina, itinataas niya ang kanyang maliit na paa para umakyat sa unang baitang. Pero hindi siya makapanik dahil sa bawat pagsisikap ay nahuhulog yung paa niya. Tularan natin ang maging munting bata rin. Ang pagsasabuhay ng lahat ng mga virtues o kabutihan, laging iangat ang inyong maliit na paa upang umakyat sa hagdan ng kabanalan. Kaya lang, huwag nating isipin na makakapanik tayo kahit isang baitang lang. Hindi natin kaya. Pero ang mabuting Diyos ay hindi humihingi ng higit sa iyo liban sa iyong mabuting hangarin. Mula dun sa itaas ng hagdan, titingnan ka niya ng may pag-ibig. Maaawa siya sa iyong walang kabuluhang mga pagsisikap at siya mismo ang bababa, yayakapin ka at dadalhin ka niya pataas. Kaya kapanalig, ituon natin ang ating tingin sa banal na mukha ni Kristo. Pagmasdan natin siya ng may pagmamahal at hayaan natin siyang tumingin sa atin ng may pagmamahal sa ating panalangin at sa Eucharistia. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito.
Subscribe, like, share, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Nakakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.